Hi, I am Pedro Shigala. So before I start, gusto ko munang i-click mo yung HD button sa baba para mas clear sa'yo itong video training na to. So ang goal at objective ng video training na to is on how to break down your goals into detailed actions. Ang objective din ng video na to is how to unlock law of focus and the law of action. So maraming nagsasabi sa atin na if we picturize our goal in our minds, okay, ma-attract natin yun at makukuha natin yun. So, totoo naman siya, pero ang tanong is, how? Paano natin makukuha yung goals natin? Okay, so nag-conduct ako ng survey of goals sa page ko and may mga nag-comment and nag-message sa akin ng goals nila. So, namili ako ng dalawang goal as an example natin ngayon dito sa video na to para i-breakdown. So, ginawa ko tong video na to ng ganito, hindi sa PowerPoint para mas makita mo kung paano natin i-breakdown yung goals into actions. So, ang goal na napili natin is how to sponsor 5 people. And sa kabila is how to become a speaker and speak in 500 people. So, 500 people. Okay. How to sponsor 5 people. So, 4 lang yung nandito na print out ko. Dagdagan natin ng isa. Okay, so how to sponsor 5 people. So, in order to sponsor 5 people, syempre, kailangan mo muna mag-sponsor ng 1 person. Okay? So, kailangan mo muna mag-sponsor ng 1 person. Paano ba mag-sponsor ng 1 person? So, kailangan mo siyang ma-invite na mapresentan ng business presentation, di ba? So, paano ba mag-invite? So, kung hindi mo pa alam mag-invite, kailangan mong umattend ng training. Trainings on how to invite. Kasi may mga formula on how to invite people. So, ang goal ko lang dito is mag-breakdown ng goal. Hindi muna ako mag-exceed, hindi ko muna i-explain yung mga skills na kailangan mo. So, goals muna tayo, step by step kung paano mo i-hit yun. Okay? So, kailangan mo ng trainings on how to invite. So, pag na-invite mo na siya, depende sa goal mo to. Kung ang goal mo lang is ma-invite siya at maipunta sa office nyo para yung speaker na ang mag-close deal, okay, mag-present. Pero kung ang goal mo is i-invite mo siya para sa business presentation mo na gagawin mo one-on-one, okay, syempre, kailangan mo ng business presentation. Okay, so paano ba mag-present? Okay? Paano ba mag-present? Isipin mo 'yan. Then paano mag-present? Attend trainings. May mga trainings on how to present properly yung business natin. Hindi yung unethical way. Kaya kailangan mong umattend ng trainings kasi mahirap naman kung unethical yung sinasabi mo sa mga prospects mo, okay? Attend trainings na makakatulong sa'yo para magawa mo, ma-execute mo ng mabuti yung business presentation. Okay, so at least attend 5 trainings, sumama ka sa mga upline mo na nagpe-present ang business, observe them on how they present the business, okay? So at least 5 para ma-internalize mo yung business presentation. So, kahit wala kang kopya, kaya mo mag-present ng business. Okay, so, pag napresentan mo siya ng business, kailangan mo siyang i-close deal. So, another step yan is on how to close a deal. Okay, so, yung closing, skill yan eh. Skill na may enhance mo. Okay? So, pwedeng mag-attend ka ng mga trainings on how to close a deal. Okay, trainings ulit. Trainings, books na mababasa mo on how to close deal. So, depende nga sa goal mo is kung gusto mo lang siyang ma-invite at papuntahin lang sa office nyo, kasi may mga skillful speakers na tayo doon na pwede na silang gumawa nitong mga business presentation and closing the deal. Okay, so kung
ang purpose mo lang or ang goal mo lang is to invite them to your office, then okay lang yun. Pero kung ang goal mo is ikaw ang mag-present, ikaw ang mag-close deal, kailangan mong dumaan sa process na to. Okay? So, kung sa tingin mo, hindi ka pa magaling mag-present, then, anong next na action na gagawin mo? Mag-attend ka ng trainings. Trainings para ma-enhance ka sa business presentation. Close deal. Okay? So, syempre, pag na-close deal mo na siya, part na siya ng team mo. So, pag part na siya ng team mo, you're the sponsor. Sponsor ka na. So, remember, sponsor yan. Ibig sabihin, sponsor is tuturuan mo siya. Hindi mo lang siya ni-recruit. As a sponsor, anong kailangan mong gawin? Okay? Kailangan mo siyang turuan. Teach. Teach that one person. So, anong ituturo mo? Ang ituturo mo, yung mga skill sets yung mga skill sets na na-improve mo sa trainings. So, kung ang goal mo lang is invite and office, syempre, wala kang skills, pwede namang sa office kayo, sabay kayong mag-training on how to lead, on how to sponsor. So, in order to sponsor 5 people, kailangan mo munang mag-sponsor ng 1 person. Para mas malakas yung foundation nyo, mas matibay yung foundation nyo on your business. So, kailangan mag-focus ka muna at least 1 person, mabigyan mo ng foundation on how to present, on how to close a deal. Okay? So, kapag nagawa mo na yon, then proceed to the second person. Kasi kapag wala kang skill sets na maituturo sa mga magjo-join sa business mo, useless kasi duplication ang number 1 para mag-expand yung business mo. Okay? So, kung titignan mo, may mga action steps kang pwedeng i-focus dyan para ma-hit mo yung sponsor mo, para makapag-sponsor ka. Okay? So, next, dito tayo sa speaker. I hope sana nakuha nyo yung concept dito. Okay, so next, dito tayo sa speaker. So, ano yung mga kailangan mong gawin para magkaroon ka ng detailed action as a speaker? Okay? So, paano ka magiging speaker? Siyempre, kailangan mo ng business presentation. Kailangan mong gumawa ng presentation. Okay? Pag nakagawa ka na ng presentation, anong next na gagawin mo? Kailangan mo ng practice. Mag-practice. Practice mo yung presentation mo. And then, pwede kang umattend sa mga public speaking class. Okay? Pwede kang umattend sa mga public speaking class para mas ma-enhance pa. Okay? Next, pwede mo ring kausapin yung kaibigan mo na nag-speaker na or nagpe-present na sa stage. Pwede mo rin siyang kausapin para talk to a friend. Okay? Talk to a friend. Kung paano kanya ipupunta sa stage, pwedeng mag-intro ka lang muna. Then, pakonti-konti, mahihit mo yung goal mo. So, for example, magpe-present ka lang muna sa 50 people and then until mahit mo yung 500 people. Okay? So, may action steps ka na gagawin para mahit mo tong goal na to. Okay? Kung makikita mo, paano ako magpe-present? So, kailangan ko muna ng presentation. Kailangan gumawa ng presentation. Next, kailangan ko mag-practice. Okay? O kaya umattend ako ng public speaking class. Pwedeng mag-interchange yan. Okay? Then, pwede kang kumausap sa kaibigan mo na ipunta ka sa stage para kumausap ng 50 people.
So, makikita mo may steps kang kailangan na aksyonan. So, kung mahina ka pa sa presentation mo, so kailangan mo pa siguro ng practice. Okay? Kailangan mo pa ng courses. Okay? So, kailangan mo rin ng mag-observe dito ng mga nagpe-present sa stage, pwede mo silang i-observe. Okay? So, kung yung sa sinasabi nila na kapag may goal ka, 'di ba? Na ipipicturize mo lang sa mind mo na hindi mo alam gagawin mong action steps. Titignan mo lang na ganyan. Sa tingin mo makukuha mo ba yung goal na 'yan? Hindi, 'di ba? So kailangan mo lang ngayon nagawan mo na siya ng action steps. Parang gumagawa ka na dito ng to-do list mo. To-do lists. So kung may to-do list ka na, meron ka ng action steps. Doon na papasok yung law of action. So, syempre, pag yung law of action na yun, kulang ka pa sa action na yun, makakapag-focus ka, ay kulang pa ako sa practice. Makakapag-focus ka on practicing. Okay? Dito na yan, papasok yan. Okay, alam mo yung first step na gagawin mo, second step, third step, fourth step. Okay, so yung ginawa ko tong video na to, may steps din akong ginawa. Okay, nag-create ako ng concept, nag-survey ako kung ano yung gagawin kong training. Okay, next, gumawa ako ng script. Next, nag-rehearse ako. Next, fourth, ngayon, gumagawa ako ng video. Nag-video taking na ako. Then, after the video, pwede kong i-edit yung video, i-video editing kung may i-edit ako. Then, after editing, publish. So, may steps akong tinake bago ko na-hit yung goal ko na makapag-produce ng video. Okay? So, sana nakuha mo yung concept or idea na on how to break down your goals. Okay, so, it depends pa rin on your situation kung paano mo i-hit yung goal mo. Itong video na to is an idea lang on how to hit your goal, kung paano mo siya ma-actionan, and paano ka makakapag-focus. Kasi minsan, akala natin, maliit lang yung goal natin, pero hindi natin alam, very detailed pala, kung paano mo siya ma-hit. So, kung mayroon kang listahan, kung saan ka pa medyo alanganin ka pa, hindi mo pa kaya, so makakapag-focus ka dun sa skill na yun or sa detailed action na yun, makakapag-focus ka para ma-hit mo yung goal mo. Pwedeng umupo ka muna saglit, then sulat mo kung ano yung mga action steps na pwede mong gawin para ma-hit yung goal na to. Again, this is idea lang on how to hit your goal. I hope may nakuha kang value dito sa video na to. Okay, again, this is an idea on how to break down your goals into actions. Depende pa rin sa iyan kung paano mo siya i-breakdown at paano ka magte-take ng action. Ginawa ko lang to para magkaroon ka ng idea. Okay? So, kung mayroon kang may comment about this video, pwede kang mag-comment sa baba. Kung may natutunan ka, pwede mong i-share, pwede mo akong i-message kung may questions ka, and I will answer you as soon as I can. Okay, so pwede mo ring i-like yung page ko para sa mga future contents pa na i-share ko sa inyo. And once again, I am Pedro Shigala, always saying, always believe in yourself, stay focused, and take action. Have a productive day and all the best.